Magandang araw sa lahat. May gusto akong ibahaging kwento. Pero hindi ako sigurado kung makakarating pa ba ito dito. Para malaman kung ano ang aking pinagdaanan. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Patrick. Marami raw ang nagsasabi na swerte daw ako sa aking buhay. Pero ikaw ba? Swerte bang maituturing? Na ituring mong pamilya ang hindi mo naman kaano-ano? Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nagumpisa ang lahat nang hindi na kami kayang pakainin ng aming mga magulang. Ako ang panganay sa lahat at 18 taong gulang ako noon. Isa-isa na kaming pinapaampon ng mga magulang ko sa kamag-anak at malayo nilang kapamilya. Katatapos lang ng libing ng ama kong nagkaroon daw ng kakaibang sakit. Hindi ko rin matanong sa ina ko kung ano yon. Basta, bigla na lang namatay si Itay. Huwag kayong mag-alala mga anak. Maaalagaan kayo ng mga tiya niyo roon. Maniwala kayo sa akin. Magkikita-kita pa naman tayong lahat. Humagulgol sa iyak ang aking ina habang ayaw namang humiwalay ng kapatid ko sa amin. Lalo na yung bunso kong kapatid na si Pauline. Unang kinuha si Pauline ni Tia Lena. Kinarga niya ito at pinapaado sa pag-iyak. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagsumpong nito. Kaya wala siyang nagawa kundi ang ibalik muna sandali kay inay. Patrick, siya pala ang Tia Gina mo. Sa kanya ka muna sasama ha. Ngayon ko lang nakita ang mga kamag-anak ni inay. Mas magara at mas malinis sila kumpara sa amin. Kaya nag-aalala akong dumikit sa kanya. Nakakaramdam din kasi ako ng hiya. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Paglalambing niya sa akin para hindi ako matakot sa kanya. Hindi naman ako nakakaramdam ng kaba o kahit na ano sa kanya. Bagkus magaan ang loob ko. Sumama ka na sa kanila. Para sumama rin ang mga kapatid mo sa mga tiyahin ninyo. Dali na. Opo, ma. Kita ko ang lungkot at pagmamakaawa sa mga mata ni inay. Lumapit ako sa mga kapatid ko. Oh, sumama na kayo sa kanila. Hindi naman nila kayo sasaktan eh. Yung gagawin naman natin para matulungan si inay. Kapag hindi na siya naghihirap, babalik din tayo at magiging isang pamilya. Hindi ko pa rin mapatigil sa pag-iyak ang mga kapatid ko. Kaya niyakap ko na lamang sila. Hindi ko mapigilang maiyak. Hindi ko alam kung bakit ito nangyari sa akin. Sa amin. Sa pamilya namin, minsan sinisisi ko ang mga magulang ko. Bakit kailangan pa nilang mag-anak ng marami? Ano ba kami sa kanila? Ginto o alahas na dapat paramihin? Wala kaming nagawa lalo na ang mga kapatid ko. Nang isa-isa na silang kunin ng mga tiyahin ko. Sumakay na rin ako sa sasakyan ni Tia Gina. Habang nagmamaneho ang tiyo ko na asawa niya. Kailangan na natin bumalik agad sa bayan, lalo na't aalis din ako sa susunod na linggo. Nga pala, alam mo bang masaya kami ni Tia Gina mo na sasama ka sa amin? Matagal na namin gusto magkaanak pero hindi namin magawa yun eh. Sa oras na umalis na ako ikaw munang bahala magbantay sa tiya mo ha? Ayos ba yun? Opo, ayos lang po sa akin. Balita ko mabait na bata yang si Patrick at matulungin daw sa mga magulang niya. Marami nga daw yung alam na trabaho kaya hindi tayo magsisisi na siya ang inampo natin. May trabaho kasi ako sa malayo. Babalik din ako sa Saudi. OFW kasi ako Kaya ikaw na munang bahala magmaneho ng pampasada namin jeep ha. Siguro naman madali ka matututo nun. Ah sige po, natututo na naman ako mag-drive ng tricycle. Pag nakarating na ako sa Saudi, bibilang kita ng bago sapatos at damit. Kahit anong gusto mo Patrick, okay na okay lang sa akin. Nakaramdam ako ng excitement. Pakiramdam ko magiging masaya rin ako kahit papano. Huwag kang mag-alala. Ang magiging kita mo naman sa pamamasada kalahati ron sa'yo. Para maitulong mo sa pamilya mo lalo na sa inay mo. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po yun para sa amin. Makalipas ang 3 oras na biyahe, halos nakatulog din ako. Nagising ako na may tumatapik sa aking muka. Halika na Patrick, gising na.
Nandito na tayo kaya pumasok ka na sa loob para makapahinga ka din ng maayos at makakain. Kinusot ko ang mga mata ko. Bahagyang malaki ang compound ng bahay nila. May hardin, may gate, may isang kotse, motor at jeep na nakaparada sa garahe. May 2-story house na para bang bagong pagawa pa lang. Kaya kita-kita ang linis at pintura nito. Naalala ko na ganitong itsura ng bahay ang gusto kong maging bahay namin ng pamilya ko. Halika na, Patrick! Pagkapasok ko sa loob ng bahay, malinis at maluwag. Malayong malayo sa siksika naming barong-barong. Kahit pa maaliwalas ang kabahayan, hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng bigat pagkapasok ko pa lang. Eto, may tinapay dito. Kung anong makita mo sa ref na pagkain, kainin mo lang ha. Dahil pamilya ka na sa bahay na to, sa'yo na rin to. Sinabayan nila ako sa pagkain. Para sa akin ito na ata ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. May spaghetti, tinapay at soft drinks. Halos nakailang plato ako hanggang sa mabusog ako. Kailangan ko to Dumating ang gabi at ako na ang naglinis sa kusina. Oo, Patrick, bakit hindi ka pa magpahinga? Nagulat ako sa suot niyang pantulog, kaya agad akong umiwas ng tingin. Dahil halos makita ko na ang katawan niya. Dahil kahit may katandaan na siya, may hubog pa rin ang katawan niya. Naalagaan kasi, at dahil nga may pera rin sila. Pagkatapos ko po nito matutulog na rin po ako. Kayo rin po siguro, kailangan niya na magpahinga. Nabigla na lang ako nang lumapit siya sa akin at hinawakan niya ako sa balikat. Nakaramdam ako ng pagkailang pero hindi ko pinahalata sa kanya. Huwag kang mahihiya na lumapit sa akin kung may kailangan ka ha. Nandito lang ako, kami ng Tio Reggie mo. Opo tiya. Basta magpahinga ka na rin agad ha. Nang matapos ako sa aking paghuhugas ay agad din akong umakyat dahil katabi ng silid nila ang magiging silid ko. Pagdaan ko nakaawang ang pinto pero hindi ko na nagawa pang sumilip dahil hindi ko naman ugali yon. Pero papasok na sana ako sa silid ko nang makarinig ako ng ungol hanggang sa palakas ito ng palakas. Muli akong lumabas sa hallway. Kinilabutan ako. Nasa isip ko baka may multo. Sige pa, Reggie. Sige lang. Nabigla ako nung marinig ko si Tia Gina na para bang nahihirapan. Nanggagaling ito sa silid nila kaya hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi sumilip. Hindi ko gaanong maaninag. Basta, nakikita ko si Tio Reggie na para bang nagpo-push up sa kama. Wala namang kakaiba kaya dumiretso na lang ako sa silid ko at nag-lock. Humiga na nga ako sa kama. Pero hindi ko alam kung saan ako hindi komportable. Sa kama na ngayon ko lang nahigaan o sa ingay ng mag-asawa sa kabilang silid. Kahit anong gawin ko, hindi ko magawang makatulog hanggang sa dalawin na ako ng antok. Nung gabi na yon, Miss Clar, naalala ko pa na alimpungatan ako na para bang may tumatawag sa pangalan ko. Kaya agad akong napabangon. Tia Gina? Tio Reggie? Pinapakiramdaman ko ang paligid ko. Ngunit tahimik naman at sarado ang pinto ng silid ko. Wala na rin ang ingay na gawa ng mag-asawa. Napasulyap ako sa pinto ng banyo nang mapansin kong may sumisilip doon. Umalis ako sa kama at dumiretso sa banyo. Nang buksan ko ito wala namang tao. Wala ring tao sa shower. Pero nararamdaman kong may tao sa paligid ko dahil nagtataasan ng balahibo sa bato ko. Paglingon ko sa salamin, nabigla ako nang makita ko na may katabi ako. At paglingon ko sa kinatatayuan niya sa likod ko, wala naman. Muli kong tinignan ang refleksyon ko sa salamin. Napaatras ako sa gulat dahil hindi ko mukha ang aking nakita, kundi isang maitim, kulubot at may mahabang dila na hindi ko gaanong makilala. Napatakbo ako sa kama ko at nagtago sa ilalim ng kumot ko sa takot. Ha? Ano kaya yun? Hindi ko rin magawang tawagin sila Tia Gina dahil nahihiya ako na istorbohin sila. Inisip ko na lang na guni-guni ko ang lahat. Kinabukasan, halos mataas na ang haring araw
kaya agad akong napabangon. Naririnig ko ang ingay mula sa kusina, kaya agad akong nag-asikaso sa pagbaba. Oh, mabuti naman at gising ka na. Kumusta naman tulog mo? Okay lang po. Medyo naninibago lang po kaya minsan nagigising ako. Ayos lang yan. Ngayon lang yan at masasanay ka rin. Ay siya, mag-agahan ka na at tuturuan kita magmaneho ng jeep para matuto ka rin naman. Sige po. Panibagong pagkain na naman ang nakahain na ngayon ko lang natikman. Hindi ko na malaya na nakatingin na pala sa akin ng mag-asawa. Nahihiya akong huminto. Oh, bakit ka tumigil? Baka po kasi ang kalat ko kumain. Pasensya na po ha. Hindi. Natutuwa lang kami dahil parang nasasanay ka na sa amin. Huwag kang mag-alala at hindi kami naiilang. Huwag ka rin maiiya sa amin ha. Pamilya ka namin. At parang anak na rin yung turing namin sa'yo oras nung inampon ka namin. Naku, maraming salamat po Tio Reggie. Nung mga sandaling yon ay nagtawanan pa ang mag-asawa. Mahihain talaga to si Patrick. Nga pala, may girlfriend ka na ba? Wala pa po. Aba, magandang lalaki ka Mana ka sa ama mo. Kaya sigurado ako maraming magkakagusto sa'yo dito. Nabigla ako nang may maramdaman akong kakaiba sa paa ko. Na para bang may paa na may nagpupuna sa binti ko. Napasulyap ako kay Tia Gina. Dahil alam kong sa kanya yon. Pero hindi ko na lang pinansin. Dahil baka tumama lang. At abala rin naman siya sa kinakain niya. Pagkatapos ng agahan ay niyaya ako ni Tiyo ko na magmaneho ng jeep. Siya na muna ang nag-drive patungo sa bayan. Ganito ang gawin mo. Panoorin mo muna ako. Kapag natuto ka na, ipapakuha kita ng lisensya para naman legal ka na magmaneho. May kakilala ko sa LTO, kaya pwede niyang bilisan ng pag-aasikaso para makakuha ka kaagad. Tinatandaan ko lahat ng mga hinahawakan niya. Kung paano ang pagliko, alin ang gagawin. Pati ang mga road sign ay pinapaliwanag niya sa akin. Marunong naman akong magbasa at madali ko siyang naiintindihan dahil nakapag-high school naman ako. Habang nagmamaneho siya ay tila ba parang naging seryoso siya. Naging tahimik din siya. Tio, may problema po ba? Patrick, may pakausap lang sana ako habang wala ako. Habang nagtatrabaho ko sa Saudi. Ano po yon Tio? Atin lang to At pag tumanda ka na maiintindihan mo rin ako. Minsan kasi sa mag-asawa, may isa ron na nagsasawa at naghahanap ng iba. Gusto ko sanang bantayan mo si Tia Gina mo para sa akin Hindi ko rin naman masisi na maganda siya at marami talagang nagkakagusto sa kanya. Kaya nga hindi ako kumukuha ng ibang magdadrive ng jeep dahil iba na naman ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mapalapit kay Gina, sa asawa ko. Bigla na lang siyang napakwento sa akin. Hindi ko rin gaanong maintindihan, lalo na't wala pa ako sa edad para malaman kung ano ang problema niya. Iba ang dinadala kong problema. Alam mo ba Patrick, ilang beses na rin kami nag-away at kamunti ka maghiwalay. Hindi kami magkaanak-anak dahil sa akin. Baog ako Tsaka alam mo ba, dahil palagi akong wala, nalalaman ko na minsan nag-uuwi siya ng lalaki sa bahay. Sa totoo lang, hindi ko siya kayang iwan at hiwalayan kaya pinagbibigyan ko. Hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko dahil pinapangarap ko talaga siya. Kaya kung maaari, ikaw ang magbantay. Bibilang kita ng cellphone para naman kung sakaling may umaaligid sa tita mo o may dinadala siya, isumbong mo sa akin. Picturean mo at ipadala mo ebidensya sa akin ganun po ba? Hindi po ba magagalit sa akin si Tia Gina? Hindi mo naman sasabihin sa kanya Sikreto lang natin to. Okay lang ba? Okay lang po. Pagbubuksan din kita ng bank account mo. Madadalang kita ng pera sa gagawin mo. Ayos ba yon? Una kong naisip ang pamilya ko at kailangan kong makapag-ipon ngayon pa lang. Nginitian ko siya at saka ako pumayag. Halos 1 linggo rin ang aking pag-practice hanggang sa makuha ko ng tama ang turo ni Tiyo. Dahan-dahan kong pinarada ang jeep niya sa garahe. Aba,
Magaling ka na. Madali ka talaga matuto. Hindi ako magsisisi na ikaw ang magmamaneho nito. Huwag ka nga lang kakabahan kapag nasa kalsada ka na, ha? Opo, tiyo. Salamat po. Pagkapasok namin sa loob ng bahay nila, inabutan ni Tia Gina ang asawa niya ng pamunas. Kukunin ko rin sana ang sa akin, pero nagulat ako na siya mismo ang nagpunas sa mukha ko. Nako Patrick, pawis na pawis ka na. Huwag kang magpapatuyo ng pawis sa likod mo ha at baka magkasakit ka. Opo. Ako na pong bahala. Tumalikod ka Patrick, pupunasan ko yung likod mo. Sumunod na lang ako sa kanya at siya na mismo ang nagtaas ng damit ko. Naging mabilis ang lahat at ang panahon hanggang sa dumating ang pag-alis ni Tio Reggie. Kasama ako sa paghatid sa kanya sa airport at ako na mismo ang magmaneho ng sasakyan nila. Napansin ko ang pag-iyak ni Tia Gina habang yakap si Tio Reggie. Ilang oras pa kaming nandoon bago namin naisipan na umalis. Habang nagmamaneho kami ay napansin ko ang kabilugan ng buwan. Huwag na po kayo malungkot. Nandito naman po ako eh. Babantayan ko po kayo habang wala si Tio Reggie. Maraming salamat ha Patrick. Napakabuti mo talagang bata. Nanlaki ang mga mata ko nang may bigla na lang tumakbong kung ano sa gitna ng daraanan namin. Bigla na lang akong napapreno. Ay! Diyos ko po Patrick! Anong mayroon? Pasensya na po. May bigla po kasing tumawid. Hindi ko gaanong nakita. Parang pusa ata yun o aso. Ang bilis eh. May nagtataasan kasing mga puno sa daraanan namin pabalik ng bahay. Malayo sa bayan kaya hindi gaanong ligtas na dumaan-daan sa gabi rito. Lalo na kung maglalakad ka lang. Parang wala naman. Nagmaneho na lamang ako ng mabagal hanggang sa makauwi kami kina Tia. Paakyat na sana ako sa silid ko nang tawagin niya ako. Patrick, halika nga dito. Pwede ba tayo mag-usap? Sige po. Ano po yun? Hindi kasi ako sanay na walang katabi sa kama. Pwede bang samahan mo ako? Po? Sige na naman, Patrick. Kahit ngayon lang naman. Hindi ko alam kung paano ko tatanggihan si Tia nung mga oras na yon. Hihintayin kita sa kwarto namin ni Reggie, ha? Magtatampo ako pag hindi mo ako sinamahan. Nagdadalawang isip talaga ako kung sasang-ayon ba ako. Pagkatapos kong magbihis ay sinilip ko si Tia Gina sa kwarto niya. Andiyan ka na pala, Patrick. Pumasok ka na para makapagpahinga na tayo. Nahihiya akong sumunod sa kanya at nahiga sa kama. Siya mismo ang lumapit sa akin para magkalapit kami. Pasensya ka na Patrick ha. Hindi talaga ako sanay nang wala akong kasama sa kwarto. Nandiyan ka naman para tulungan ako, hindi ba? Opo Tia. O siya, matulog na tayo. Naramdaman kong yumakap siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit di ako makatulog sa ganung posisyon. Muli na naman akong naalimpungatan. Pagkaharap ko sa kanya ay may naamoy na akong kakaiba. At sa pagdilat ko, naitulak ko si Tia nang makita ko na naman ang mukha na yun. Ano bang nangyayari sa'yo, Patrick? Ano bang problema mo? Hindi ko siya masagot. Bumalik din naman sa dati ang mukha niya. Yung dating mukha ni Tia. Ang akala ko hindi na masusundan ang pagpapakita ng mukha na yon. Bakit ko ba siya nakikita? Kinaumagahan nang nasa kusina na kami. Todo hingi ako ng pasensya dahil sa nangyari. Nahihiya rin ako at naiinis sa aking sarili. Hindi ko talaga maintindihan ang mga nakikita ko. Naku, sorry po talaga sa nangyari kagabi, Tia. Binabangungot po yata ako kaya nagawa ko kayong itulak. Akala ko kasi kung sino eh. Alam kong magsasalita pa sana siya nang may bumusina na sasakyan mula sa labas. Patrick, pwede bang pakibantayan muna itong niluluto ko dahil may tao ata sa labas? Sige po. Ako na pong bahala. Nang lumabas si Tia para tignan kung anong meron doon, ay sinilip ko ang niluluto niya sa kusina. Nakita ko na puro bawang yon. Hindi ko alam. Dati pa naman ay nababahuan ako sa bawang. Hindi ko talaga gusto ang lasa. At nakasanayan na pati sa bahay na pag nagluluto si Mama, walang masyadong halong rekado. Tinignan ko ang hilaw na karne. Para bang nakakatakam ang itsura niya.
lalo na yung dugo. Kinuha ko ang isa. Iniisip kung anong lasa ng hilaw na karne. Matagal ko nang gustong malaman ang lasa nun eh. Agad kong sinubo ang karne ng baka. Ninuya ko yon na para bang bagong lutong pagkain. Wala naman akong kakaibang napansin, kundi masarap siya. Hindi ko alam na mas masarap pala tong hindi luto. Bakit pa kailangan lutuin? Nabusog ako sa pasimple kong patikim-tikim ng hilaw na karne. Hanggang sa bumalik si Tia sa kusina, kaya bumalik ako sa pagkakaupo ko na para bang walang nangyari. Aba teka, Patrick, napansin mo ba? Kung may pumasok na pusa dito sa loob habang wala ako? Po? Bakit naman po? Parang ang daming nabawa sa lulutuin kong beefsteak. Tanghalian sana natin ito eh. Wala naman po ako napansin pumasok. Nagkibit balikat na lamang siya. Hindi ko rin gustong sabihin na tinikman ko at nasarapan ako sa lasa dahil baka mapagalitan ako nang wala sa oras. Nagpaalam na ako na aalis dahil magpapasada pa ako. Hindi nagtagal ay dumami rin ang kita ko. Maraming pasahero, pero mas mahirap pala ang bumiyahe ng traffic. May makakaaway ka talaga sa kalsada kung hindi ka mag-iingat at magpapadala ka rin sa init ng ulo mo. Kailangan kong magsipag dahil gusto ko sanang madalaw isa-isa ang mga kapatid ko para mabigyan ng pagkain o pasalubong man lang. Alam kong iniisip nila ang isa't isa. Pag uwi ko sa bahay para sana tanghalian, hindi ko inaasahan na may bisita si Tia Gina. Naandyan ka na pala, Patrick. Sumabay ka na sa tanghalian namin. Oo nga pala, si Richard. Pinsan ko to. Nagbabakasyon lang to dito sandali kaya dito muna siya titira sa atin. Hoy Totoy, ikaw ba yung ampon nila? Opo, ako nga po pala si Patrick. Halika na. Lakad na doon sa kusina at doon tayo sa hapag mag-usap. Napansin kong parang malagkit ang titig ng dalawa. May nararamdaman akong kakaiba sa kanila. Bigla ko na namang nararamdaman ang sinabi sa akin ni Tio Reggie tungkol kay Tia Gina. Tahimik lang akong kumakain nang may nalasahan ako na parang nakakasunog sa lalamunan. Oh, Patrick! Ano nangyayari sa'yo? Agad akong tumakbo sa lababo para sana isuka yung kung ano. Nabigla ako nang makita ang bawang na isinuka ko. Agad akong nagmumog. Okay lang po ako. Nabulunan lang po ako. Dahan-dahan kasi yung pagkain. Ninitian ko na lang siya at napansin ko na parang nagtataka na nakatingin sa akin si Tia Gina. Pero hinayaan ko na lamang sila. Iniilag kong huwag makakain ng bawang hanggang sa matapos. Ngunit hindi rin naman ako nabusog dahil nga hindi ako nasasarapan. Mas nasasarapan ako sa hilaw na karne na nakain ko kaninang umaga. Diyan ka muna ha, Patrick. At ituturo ko muna dito kay Richard ang matutulugan niya. Sige lang po. Babalik po kasi ako ulit sa pagpapasada eh. Siya, sige lang. Basta kami aakyat muna ha. Pero sandali lang po, Tia. Pwede ko ba kayo makausap? Bakit? Ano yon? May problema ba? Wala naman po pero pwede po ba akong makapag-advance sa inyo? Bala ko po sanang puntahan yung bunso kong kapatid na si Pauline. Nakila Tia Honey po kasi sila eh. Sana naman madalaw ko sila. Diyos ko naman, Patrick, ayun lang pala. Oo naman, okay lang. Magkano bang kailangan mo? Kahit magkano ho, Tia. Yung kaya niya lang po. Teka. Ito, 5,000. Naku, napakalaking halaga naman ito pero maraming salamat po, Tia. Maliit na bagay lang yan, Patrick. Huwag kang mag-alala, wala yun. Anak na kita kaya ibibigay ko lahat ng pangangailangan mo, ha? Tinago ko ng maayos ang binigay niyang pera. Ngayon pa lang ako nakahawak nun at masaya akong bumalik sa pagpapasada. Pagod na pagod at gabi na rin na makauwi ako sa bahay. Tahimik doon. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Sarado ang pinto nila Tia Gina. Pero narinig ko ang mga impit na ungol doon. Katulad ng tunog na narinig ko nung kasama niya si Tio Reggie nung unang dating ko pa lang dito. Doon ko na napagtanto kung anong ginagawa nila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Miss Claire. Dahil nakaramdam ako ng gutom, hinayaan ko na muna sila. May luto nang nakahanda sa lamesa at nilagyan lang ng takip. Pero hindi ganun pagkain ang gusto kong kainin. Iba.
Naghanap ako sa ref at nakita ko ang mga hilaw na karne doon. Ito ang aking kinuha at nilantakan. Halos maubos ko ito, ngunit hindi pa rin sapat. May hinahanap ako, yung mas masarap pa roon. Nagkibit-balikat na lamang ako sa nararamdaman ko at nagpahinga sa aking silid. Hindi ako gaanong makatulog at sobrang tahimik ng buong bahay nang makarinig ako ng mga kalampag sa baba. Ano kaya yun? Nag-alala ako na baka may ibang nakapasok. Pagbangon ko ay binuksan ko ng bahagya ang pinto. Ang naaalala ko nung gabi na yun lumabas ng silid si Richard na para bang nagmamadali habang sinusuot ang damit niya. Sinundan ko siya. Imbes na sa main door siya lumabas, sa likod bahay siya dumaan. Hoy! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi ko siya maintindihan. Nang makalabas siya sa bahay ay dumiretso sa likod ng hardin na may mga nagtataasang puno ng nyog. Nakita ko yung nilalang na madalas kong makita sa tuwing nagigising ako sa madaling araw. Nabato ako sa kinatatayuan ko. Nilundagan niya si Richard hanggang sa bumagsak sila pareho sa lupa. Gamit ang matatalas at mahahaba niyang kuko para dukutin ang puso ni Richard sa dibdib nito. Kinain niya na para bang ito ang pinakamasarap na pagkain. Agad akong tumakbo sa takot na ako ang sunod niyang maging biktima. Dumiretso ako sa likod at nilak ang sarili ko doon. Buong magdamag akong gising hanggang sa makatulog ako. Mag-uumaga na. Pasensya na po kung tanghali na po ako nagising. Ayos lang po ba kayo? Oo Patrick, okay lang ako. Nagmamadali akong nag-asikaso nung araw na yon. Ang taas na ng sikat ng araw dahil sa pagpupuyat ko. Hindi ko alam kung panaginip pa o sadyang nangyari talaga yon. Pwede naman po kayo sa akin magsabi kung okay lang po sa inyo. Bigla na lang kasing nawala si Richard kagabi. Hindi ko maintindihan kung saan nagpunta. Hindi naman nagpaalam sa akin. Ganun po ba? Takang-taka nga ako. At nagising ako wala na siya. Hindi ko rin naman makontak ang phone niya. Baka po siguro umuwi po sa kanila. Parang imposible kasi. At ang sabi niya nga, diba, dito siya magbabakasyon panandalian. Ewan, hindi na rin ako sigurado. O baka po may dahilan siya. Hintayin na lang po natin. Hindi ko siya gaanong makausap ng maayos, kaya nagpaalam na ako na magpapasada. Nasa isip ko noon, kailangan kong sipagan para maibalik ko yung hiniram ko. Isang umaga, nagising na lang akong umiiyak si Tia Gina. Tia, ano pong problema? Nabalitaan ko, si Richard, patay na raw. Hindi ako nakaimik. Naalala ko yung isang gabi. Ibig sabihin, hindi yun panaginip. Aalis ka ba, Patrick? Opo sana Pwede bang ipagpabukas mo na yan? Samahan mo muna ako kay Richard. Gusto ko lang malaman kung totoo nga nawala na siya. Dahil sa awa ko ay pinagbigyan ko siya. Lalo na't malaki naman ang utang na loob ko sa kanya. Sumama ako at bumiyahe kami sa isang bayan malapit dito. Hindi ko alam kung bakit nagbabakasyon to sa amin. Samantalang sa malapit lang pala ito nakatira. Hindi na ako nag-isip pa. Paghinto namin sa isang bahay, puno ng mga bisita at saka litrato nung Richard. Nasa tarpaulin, nakasabit sa labas. Hindi pa kami lumalabas lumuluha na si Tia Gina habang papalapit doon. Nauna na siyang bumaba. Tinginan ng mga tao sa amin lalo na kay Tia Gina. Bahagya akong nahiya lalo na nung napahagulhol siya sa kabaong. Lumapit din ako para masilip siya. Agad akong umiwas ng tingin dahil nangingitim ang mukha niya. Hinayaan ko na lamang siya at naupo ako sa isang tabi. Kumalma po kayo, Tia Gina. Pinapatahan ko si Tia Gina na ayaw tumigil sa pag-iyak. Lumapit sa amin ang matandang babae roon na namamaga ang mata. Kahawig niya yung Richard. Ano po ba ang nangyari sa kanya? Hindi ba't ang sabi niya pupuntahan ka niya?
Pero 3 araw siyang wala rito, kaya akala ko nasa'yo siya. Gabi pa lang ho, wala na siya. Kaya akala ko umuwi na siya. Tapos, hindi ko na makontak ang anak ninyo. May tumawag na lang sa akin na pulis. Nakita daw si Richard sa kakahuyan. Wala na yung puso niya. At wakwak pa daw ako sikmura. Ha? Naku po, sino naman ang gagawa nun kay Richard? Hindi ko rin alam, Iha. Nagulat din ako sa nangyari. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan ang kaso. Nakikinig lang ako sa pag-uusap nila. Hindi nga talaga simpleng panaginip yung nangyari kay Richard. Pero bakit nakita ko siya sa kakahuyan nung gabing yun? Para bang panaginip ang lahat? Hindi pa kami umuwi. Tumulong pa si Tia Gina sa pag-aasikaso sa lamay ni Richard nang lumapit sa akin ng matandang babaeng kausap niya. Kanina pa kitang tinitignan, Totoy. Kaano-ano ka ni Gina? Ampun at pamangkin po niya ako. Naaawa ako kay Gina. Siguro pati puso niya ay nasasaktan sa nangyari. Bakit naman po? Kasintahan ng tiyahin mo ang anak kong si Richard. Nagugulat ako sa mga nalalaman ko. Ito ba yung sinasabi ni Tio Reggie sa akin? Kaya kailangan kong bantayan ang asawa niya. Tahimik lang ako sa isang tabi at nagmamasid sa kanila nang lapitan ako ni Tia Gina. Patrick, pwede bang dito muna tayo? Bukas na ang libing ni Richard eh. Sasama tayo sa kanila. Ayos lang ba sa'yo? Okay lang po. Sa susunod na linggo ko na lang dadalawin yung kapatid ko. Okay lang yon. Huwag kang mag-alala. Kahit 1 linggo ka na munang hindi mamasada, okay lang. Teka, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Narinig ko kasi yung nanay ni Richard. Kasintahan mo raw yung anak niya? Di po ba't may asawa kayo? Natigilan si Tia Gina at napatitig sa akin. Ngayon ko lang napansin, kahit na anong pilit kong tumingin sa kanya, hindi ko magawang tumitig sa mga mata niya. Parang kahit sino ata na makaharap ko, hindi ko magawang tumitig ng diretsyo sa mga mata nila. Naku Patrick, huwag mong sasabihin kay Tio Reggie mo ang nalaman mo. Bakit naman po? Nagsisinungaling po ba kayo sa kanya? Basta, hindi niya pwedeng malaman to. Bigla niya akong binigyan na naman ng pera. Oh, ito, 5,000. Ibigay mo ulit sa mga kapatid mo. Oo, gastusin mo, bahala ka. Bibigyan kita ng pera. Basta wag mong sasabihin lahat ng nalaman mo. Ako ang kampihan mo ha, dahil ako ang kamag-anak mo kaysa sa Tio Reggie mo. Hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo na yan, Patrick. Alam kong kailangan mo yan. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong isipin. Pero malaki ang halaga na kailangan ko para makatulong ako sa pamilya ko. Tinanggap ko na lang ang ibinigay niya. Mas marami ang tao sa gabing yon. Lumabas na muna ako sandali sa bakuran dahil nasisikipan na ako sa loob. Napansin ko ang matandang lalaki na hinahampas ng pamalo ang isang batang lalaki. Sa may kanto ang pangyayari na yon, kaya wala gaanong nakakapansin. Tama na po! Ayoko na po! Hindi ko matiis, kaya agad akong lumapit sa kanila. Tama na po yan. Huwag mo akong papakailaman. Anak ko yan. Nasasaktan na po kasi yung bata. Hindi ba kayo naawa sa anak nyo? Nagulat ako nang ako ang paluin niya at itulak para matumba ako. Gusto mo ikaw saktan ko? Sige, ibibigay ko sa'yo. Iilag na sana ako nang biglang natumba siya. Kahit din ako'y nagulat sa biglang pagdating nung nilalang na yon. Takot na takot ang matanda na lumalayo sa nakakatakot na nilalang. Agad akong gumapang palayo para hindi ako madamay. Pati ang bata ay sigaw ng sigaw sa takot, pero mas pinili kong iligtas ang sarili ko. Kinakagat-kagat ng nilalang na yon ang mukha ng matandang lalaki. Agad akong kumaripas ng takbo, patungo pabalik sa bahay nila Richard. Ano ba kasing nangyayari? Bakit ko palagi nakikita yun? Sinisilip ko sila mula sa kinatatayuan ko sa kanto na yon. Bigla silang nawala. Saan ka ba nang galing, Patrick? Kanina pa kitang hinahanap. Wala po.
Anong wala? Bakit ka pinagpapawisan? Hindi ko na siya sinagot at pumasok na lang. Pansin ko ang mga titig niya, kaya nagkunwari akong hindi ko siya napapansin. Alam mo, Patrick, kung may problema ka, magsabi ka sa akin. Napapansin ko nitong mga nakaraang araw parang may kakaiba sa'yo. Pasensya na po. Wala naman po kayong dapat ipaglala sa akin eh. Okay lang naman ako. Siguraduhin mo, ha? At kung may problema, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Sinabi ko na yan sa'yo noon pa. Kinabukasan, maraming dumalos sa libing ni Richard. Tod, iyak si Tia Gina sa matinding pagluluksa niya. Iniisip ko minsan, ganito ba talaga ang mga tao? Hindi makontento sa isa? Habang naglalakad kami, napadaan din kami sa isang bahay kung saan nagkakaroon din ng lamay. Nanlaki ang mga mata ko. Nang mukha ng matandang lalaki ang nakalagay sa tarpaulin doon. Agad akong napaiwas. Hindi guni-guni ang nakita ko kagabi. Halos nakalimutan ko ang iniisip ko nang makarating kami sa sementeryo. Habang binababa ang kabaong mas lalong lumakas ang iyak ni Tia Gina. Kalma lang po, Tia. Kalmahan niyo lang po. Ngunit parang hindi niya ako naririnig. Napansin ko ang mga puno sa sementeryo. May mga dapong uwak na itim na para bang nagbabantay sa nililibing. Hindi ko alam kung magandang pangitain ba to. Nang matapos ang libing nagyaya ng umuwi si Tia Gina. At nang makapagpaalam siya sa ina ni Richard, wala naman akong awang naramdaman, lalo na kay Richard. Iniisip ko, baka karma rin niya yon sa pakikipag-ibigan sa babaeng may asawa na. Sinasabi ko sa iyo ha, Patrick. Huwag mo nang sasabihin sa Tio Reggie mo ang nalaman mo. Patay na si Richard, kaya dapat hindi na tumalaman ng tiyo mo. Opo, naintindihan ko po. Maiintindihan mo din ako, Patrick. Hindi pa siguro sa ngayon. Palagi kasing wala ang Tio Reggie mo Nangangailangan din ako. Opo. Nang matapos sa mga pangyayari kay Richard, muli akong bumalik sa pagpapasada. Pero maraming nang gumugulo sa isip ko. Para bang ang daming nangyari simula nang ampunin nila ako. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Gabi na nang dumating ako sa bahay at nakita kong may bisita na naman si Tia Gina. Nung tignan ko siya para bang nakikiusap na hayaan ko na lang siya. Mabuti naman at dumating ka na, Patrick. Si Miel pala, kaibigan ko. Miel, ampo namin, si Patrick. Magandang gabi sa'yo, pre. Magandang gabi rin ho sa inyo. Malaki na rin siya. Mas okay nga yan na ganyan na ang naampo namin para mapagkakatiwalaan na sa mga gawaing bahay. Patrick, anak, sumabay ka na sa pagkain namin. Tinignan ko yung mga nakahain. Kitang-kita ko ang mga bawang na nakahalo sa pagkain. Napalunok ako. Pakiramdam ko manunuyot ang lalamunan ko. Masangsang ang amoy. Hindi ko po gusto yung pagkain. Saging na lang po kakainin ko. Ha? Sigurado ka ba dyan, Patrick? Abay, baka hindi ka mabusog niyan. Opo. Mukhang maarte ang ampon mo Akala mo namang anak mayaman. May pangungutya sa boses niya kung paano niya ito sabihin sa akin. Naikuyom ko ang aking kamao. Kinokontrola nagbabadyang inis na nararamdaman ko. Parang gusto ko siyang patayin at paglaruan ng loob ng katawan niya noong mga oras na yon. Natigil ako sa aking iniisip nang bigla na lang tumunog ang phone ko. Nakita ko ang international number na rumihistro sa screen, kaya agad kong kinuha para sagutin. Hello? Sino po sila? Hello, Patrick. Kamusta ka na dyan? Pasensya na't makalipas na ng 2 linggo ako nakatawag. Sino yan, Patrick? Si Reggie ba yan? Hindi ko pinansin ang bulong ni Tia Gina at kinausap ko lang na parang normal si Tio Reggie sa kabilang linya. Okay lang po kami, Tito. Tsaka na rin si Tia Gina. Abala lang din po ako dito sa pagpapasada. Ganun ba? Maraming salamat. Huwag ka magalala. Padadalaan kita kasama na ng pera sa bahay. Regalo ko na yun sa'yo. Maraming salamat po, Tio. Ay siya, babalik na ako sa loob. Sandali lang ako tumawag para kamustahin ka tsaka yung tiya mo. Mag-iingat kayo, ha? Sige po, kayo rin po.
Namatay ang tawag at naghihintay pa rin si Tia Gina. Hoy, Patrick! Sino nga yun? Yung tumawag sa'yo. Si Tio Reggie, yung asawa nyo. Nangangamusta lang po. Tia, magpapahinga na po ako sa taas ha. Medyo pagod ako eh. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin niya at dumiretso na lang ako sa silid ko. Halos mag-iisang oras na akong nakahiga at hindi ko pa rin magawang makatulog. Nang bigla na lang bumukas ang pinto, nakita ko si Tia Gina. Natila ba? Nag-aalala. Patrick, mag-usap nga tayo. Ano po yun? Bakit ikaw ang tinawagan ni Reggie, imbis na ako? Hindi ko po alam. May kasunduan ba kayo? May pinag-uusapan ba kayo na hindi ko alam? Sabihin mo sa akin, Patrick. Wala po. Nagtatanong lang din siya kung anong size daw ng sapatos ko. Mag-iipon daw siya ng ipapasalubong sa akin sa susunod na uwi niya eh. Para bang hindi siya kumbinsido sa sinabi ko kung paano niya ako husgahan gamit ang mga mata niya. Siguraduhin mo lang na ako ang kakampi mo ha, Patrick? Sa oras na malaman ni Reggie ang ginagawa ko dito habang wala siya, ikaw ang una kong sisisihin dahil ikaw lang ang may alam. Papalayasin kita dito sa pamamahay na to at sisingilin kita sa lahat ng utang mo sa akin. Baka akala mo. Nabigla ako sa naging akto niya sa akin. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap bigla siyang magbabago ng ganon. Nang iwan niya ako ay muli na naman akong nakaramdam ng inis. Kinaumagahan hindi ko na nakita pa si Miel at naghahanda ng agahan si Tia Gina. Oo nga pala, tumawag ang Tia Jenny mo. Yung kapatid mong si Pauline hinahapo at nilalagnat daw. Kaya hindi nila madala sa ospital dahil malaki daw ang ibabayad. Ano po? Ano nangyari? Basta yun ang sinabi sa akin. Isang linggo na daw hindi makakain ng ayos. Hindi daw niya alam kung bakit. Pwede ko po muna bang puntahan yung kapatid ko? Anong pupuntahan? Pamasada ka na muna at mamayang hapon ka na umalis. Natigilan ako sa naging sagot niya. Napansin kong parang iba na siyang makipag-usap sa akin. Hindi ko siya sinunod. Gamit ang jeep nagmaneho ako patungo kay Tia Jenny. Isang oras din at halos paliparin ko ang jeep hanggang sa makarating ako doon. Oh, biglaan ata ang pagdating mo. Hindi ako nakapaghanda. Oh, kamusta na si Pauline? Naandoon sa loob. Puntahan mo, Patrick. Baka kumain kapag ka magpapakita ka sa kanya. Nagpasalamat naman ako nung pumasok ako sa loob. Doon sa maliit at magulong kwarto nakahiga si Pauline. Awang-awa ako sa kapatid ko nang makita ko siya. Pumapayat din siya. Bunso, ano nangyari sa'yo? Kuya? Kuya Patrick? Ikaw ba yan? Ako nga to, Bunso. Ano bang gusto mo? Bibili kita. Wala akong gusto, kuya. Nakita ko lang kayo at sila nanay. Okay na sa akin yun. Pinilit ko siyang kumain pero kahit na anong gawin ko ay sinusuka lang niya. Lumabas ako at dala ang naipon kong pera. Inabot ko to kay Tia Jenny. Tia Jenny, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakidalan naman po siya sa ospital oh. Bilihan niyo na rin ng maayos na pagkain para maging ayos siya. Kailangan ko kasi bumalik sa trabaho para makaipon pa eh. Sige na, Patrick. Ako nang bahala dito. Halos gabi na rin nang makauwi ako sa bahay nila Tia Gina. Seryoso ang mukha niya nung pumasok ako. Lumapit ako sa kanya. Siya na lang kasi ang pag-asa ko. Magandang gabi po, Tia Gina. Pasensya na po, ngayon lang ako nakauwi. Saan ka ba galing? Nasaan na pati ang kita ng pagpapasada ngayong araw? Hindi po ako nakapamasada eh. Pumunta ako sa kapatid ko. Pasensya na po. Nga pala, Tia. Nakikiusap po ako sa inyo na kung pwede niyo akong pahiramin ng pera. Malaking halaga po kasi yung kailangan ng kapatid kong si Pauline eh. Hayaan niyo po. Magtatrabaho po ako para makabawi sa inyo. Pera na naman. Babalik ka na naman. Kailan ka ba makakabawi? Baka kahit matanda ka na hindi ka pa makabawi sa amin. Pasalamat ka pa nga at nabibigyan ka pa namin ng pera. Inaabuso mo ata ang kabaitan naming mag-asawa, lalo na ni Reggie na tuwang-tuwa sa'yo. Baka akala mo hindi ko napapansin. Po? Hindi mo naintindihan? Sa madaling sabi, pasensya rin at hindi kita mapapahiram.
Magtrabaho ka na muna bago ka makakuha ng pera. Paano po yung kapatid ko? Aba malay ko. Bahala siya. Problema na ni Jenny ang kapatid mo. Tinulungan na nga namin ng mga magulang mong walang inisip kundi magparami. Tapos ganyan ka rin sa amin? Huwag naman po kayong ganyan. Aba totoo ang sinasabi ko. Nasasaktan ka? Masakit talaga ang katotohanan. O sige, tutulungan niyo po ako o sasabihin ko kay Tito Reggie na marami kayong lalaki. Anong sinabi mo? Tinatakot mo na ako ngayon? Napakakapal naman ng mukha mong bata ka. Halos mabingi ako sa sampal niya sa kanang pisngi ko. Hindi ko akalain na pagbubuhatan niya ako ng kamay na kahit kailan hindi ko naranasan sa mga magulang ko. Nanlilisik ang mata kong tinignan siya. Aba, ang tapang mo na. Samantalang ikaw tong parang lintang sumisipsip sa amin para magkapera ka. Sige, saktan mo ako kung kaya mo. Hindi ako nagdalawang isip sa gusto niyang mangyari, Miss Clark. Nilapitan ko siya at sinakal. Natumba kami kaya umibabaw ako sa kanya. Nilabas ko lahat ng gigil ko. Nagpupumigla siya at nakukurot na ng mahaba niyang kuko ang braso ko. Pero wala akong pakialam. Bitawan mo ko! Bitawan mo kung hayop ka! Hindi ko siya pinakinggan, Miss Clark. Mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakasakal ko sa kanya. Hanggang sa hindi na siya manlaban at wala na siyang hininga. Doon ko napagtanto ang aking ginawa. Binitawan ko siya habang nanlalaki ang aking mga mata. May sumagi sa aking alaala. Para akong nanaginip ng gising. Yung pumatay kay Richard. Yung sa ama ng batang lalaki. Iisa lang ang pumatay. At ako yun. Hindi. Yung refleksyon sa salamin. Yung bigla na lang lumilitaw na muka. Ako rin yun. Hindi ko lang maintindihan. Pero ako yung kumakain sa lamang loob nila. Pero bakit? Sunod na nangyari ay nakita ko na lang ang sarili ko na nilalantakan ng lamang loob ng mismong tiyahin ko. Sarap na sarap ako. Mas masarap pa sa hilaw na karne ng hayop. Tulala ako nung mabusog ako. Agad akong umakyat sa silid ko para maglinis. Saka ako tumawag ng tulong mula sa pulis. Hindi nagtagal ay dumating din sila at agad na nag-imbestiga. Oh, sir. Nasa ka ba nung nangyari to? Galing po ako sa tiyahin kong isa. May sakit po kasi yung kapatid ko eh. Binisita ko lang po kaso pagdating ko ganyan na yung tiyahin ko. May alam ka bang kasama niya bago ka umalis dito? Meron po. Si Miel po yung kaibigan daw po niya. Hindi ko nga lang po alam kung taga saan siya pero yun lang po yung nalalaman ko. Maraming salamat. Kami nang bahala dito. Dumating ang mga kamag-anak namin para asikasuhin ang bangkay ng tiya Gina ko. Natatakot ako na baka malaman nilang ako ang may gawa nito. Kaya nagpaalam akong uuwi na muna sa probinsya namin. Kailangan kong makausap ang inay. Baka mapagsasabihan niya ako ng maayos kung anong dapat kong gawin. Habang abala sila sa lamay nung sumunod na araw, bumalik naman ako sa amin. Hindi ako makapaniwala na halos wala nang makain si inay sa bahay habang nag-iisa siya. Inay, anong nangyari sa inyo? Bakit ka nandito? Inalalayan ko siya para makahiga sa papag. Nay, patay na po si Tia Gina eh. Ha? Patay? Anong nangyari sa kanya? Ma, ako po yung pumatay sa kanya. Hindi ko makita ang reaksyon sa mukha ni inay. Kaya nagsalita na lamang ako para ipagpatuloy ang aking kwento. Hindi lang po siya yung napatay ko, ma. Meron din pong dalawa. Hindi ko po maintindihan yung sarili ko pero gustong gusto ko yung ginawa ko. Hinaplos niya ang mukha ko. Nagtataka kung bakit parang wala lang sa kanya yon. Bakit po? Hindi ka normal, anak. Namana mo sa itay mo. Namana mo yung lahi niya. Lahi? Ng mga aswang. Pero huwag kang mag-alala. May pangontra para makontrol mo yan. Kaya namatay ang ama mo dahil inalis na niya ang pangontra niya. Hindi na rin kaya ng katawan niya, anak.
Inihabili niya sa akin ang pangontrang yun. Dahil naghihintay kami na isa sa mga anak niya ang susunod sa kanya. At sa tingin ko, ikaw yun anak. Kailan pa po tayo nagkaroon ng ganun lahi, ma? Huwag kang matakot anak. Naiintindihan kita. Kung ano man ang ginawa mo hindi masama. Tawag lang yun ang pangangailangan mo. Hindi ko alam kung bakit ako naluha at niyakap ko siya. Nakaramdam ako ng pangungulila sa pagyakap niya at pag-alo niya sa akin. Makalipas noon ay may kinuha si inay na nakalagay sa loob ng botelyang maliit. Nasa loob noon ang isang maliit na parang buhok. Ano po yan, ma? Ito ang proteksyon para mapigilan mo ang pagiging aswang mo anak. Itago mo yan. Ano pong dapat kong gawin dito? Kailangan mo yang lunukin. Binuksan ito ni inay at iniabot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko lulunukin yon. Natatakot ako. Totoo kaya ang sinasabi niya sa akin? Nasa palad ko na siya at nagdadalawang isip ako sa gagawin ko. Pikit mata kong isinubo at nilinok ang binigay ni inay. Naghihintay ako ng maaring mangyari hanggang sa makaramdam ako ng kakaiba. Para siyang bumara sa may dibdib ko. Hindi ako makahinga. Umiikot ang paligid ko at pinagpapawisan ako. Parang pinapaso ang loob ko. Napapasigaw ako sa sakit. Tama na! Sandali na lang yan anak. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Para akong nanghihina. Inagaw ang lakas ko hanggang sa kainin ako ng dilim. Nagising ako isang umaga sa tunog ng phone ko. Nabigay pa sa akin ni Tio Reggie. Agad kong kinuha ito at sinagot ang tawag niya. Hello, Tito Reggie? Nasaan ka ba? Bakit hindi ka pa bumabalik sa bahay? Kailangan ka dito sa investigasyon. Ikaw lang naman makakatulong na malutas tong kasong to Hindi ko po alam na nakauwi na pala kayo. Nagmadali ako dahil kailangan ako. Wala lang kasi asawa ko. Umuwi po kasi ako sa probinsya kila inay. Pero babalik din po ako agad. Huwag kayo mag-alala. Ang Tio Reggie mo ang tumawag ano? Pinapabalik ako sa kanila para sa investigasyon. Huwag ka nang bumalik doon anak. Ang mas maganda ay umalis ka na. Pumunta ka sa malayo. Pero nakukonsensya po ako. Sa tingin ko, kailangan ko kaharapin to. Huwag kang aamin hanggat hindi nila nalalaman ang totoo. Hihintayin ka namin ng mga kapatid mo. Uuwi ka, hindi ba? Hindi ko alam, Miss Clark, kung tatakas ba ako kasama sila inay o haharapin ko ang katotohanan. Kailangan ko na pong bumalik. Hindi naman ako masama eh. Nagawa ko lang yun dahil sa galit. Alam ko naman na kayo lang makakaintindi sa akin eh. Umiiyak ang inay habang sinasabi ko yun sa kanya. Huwag kayong mag-alala at babalik din po ako. Alam ko naghihintay kayo. Mag-iingat ka, anak ko. Nung lumabas ako ng bahay at naglalakad ako, doon tumulo ang luha ko. Nagsisisi ako sa ginawa kong pagpatay sa tiyahin ko. Hindi ko naman yun sinasadya. Bumiyahe ako pabalik kila Tio Reggie. May mga pulis na sa bahay nila. Agad nila akong nilapitan para makausap. Pero hindi pa sila nagsasalita nang hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Lalo na't minumulto ako ng konsensya ko. Ako po yung pumatay sa tiyahin ko. Nanginginig ang boses kong isinumbong ang aking sarili sa kanila. Gulat na gulat sila, lalo na ang kamag-anak namin at si Tio Reggie. Bigla na lang akong sinapak sa mukha ni Tio Reggie. Hinayaan ko siya sa gusto niyang mangyari sa akin. Hayop ka! Bakit mo nagawa sa amin to? Hindi ako umimik. Nagpaka-punching bag ako roon. Sinipa ako at kung ano-ano pa. Wala na akong maramdaman. Pero hindi ko maaring sabihin ang sikreto ko. Ang sikreto ng aming pamilya. Lalo na ang sikreto ng itay ko na hindi kami ordinaryong nilalang. Hindi ko maaring aminin sa kanila na nagpakasarap ako sa pagkain sa aking naging biktima. Pinigilan ng mga pulis si Tio Reggie na halos murahin ako. Pinaghiwalay nila kami at saka ako pinusasan. Gago ka! Sa tingin ko karma niya yun, Tio.
Hindi mo alam na paulit-ulit na gagawin sa'yo ng asawa mo yung panluloko niya kasi hinahayaan mo lang siya. Tama na yun. Bata, doon ka na lamang sa presinto magpaliwanag. Hinila ako palabas ng bahay ng tiyuhin ko. Tulala siya pagkatapos kong sabihin yun sa kanya. Siguro hindi siya makapaniwala. Nalulungkot lang ako na hindi ko nagawang maipangako sa aking ina na babalik ako at magsasama pati ang aking mga kapatid. Dinala nila ako sa presinto, Miss Clar. Tulala habang kinakausap nila dahil tanging ang ina at mga kapatid ko lang ang aking iniisip. Kumusta kaya sila? Magiging ayos ba sila kung mawawala ako? Dahil sa ginawa mo, bata, maaari ka makulong habang buhay. Hindi nagkamali ang pulis sa sinabi niya sa akin. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako, Miss Clar. Pinagbabayaran ng ginawa kong pagpatay sa tiyahin ko. Habang nakakulong ako ay 5 taon na ang nakalipas. Tahimik akong nagluluksa sa kulungan dahil namatay daw ang inay dahil sa sama ng loob. Yung mga kapatid ko, hindi ko na nabalitaan pa kung anong nangyari sa kanila. Kaya kung sakaling marinig man nila ang kwento kong ito, sana'y dalawin niyo ako dito sa kulungan. Hello po! Maraming salamat po kung nakarating kayo sa part na to at bago kayo umalis, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe din sa aking side channel na Bangungot Diaries at abangan niyo po ang aming uploads dito sa Miss Clar Horror Stories tuwing 12 noon. Salamat po!